The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?" Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this and whose inscription?" They replied, "Caesar's." At that, he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. And as the responsorial psalm reminds us, give glory and honor to the Lord. Kaya palakpakan muna natin ang Panginoon na nagtipon sa atin ngayong araw na ito. Isang bagong araw, bagong kabanata at bagong yugto ng ating paglalakbay. Tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga tao at ang ating pamayanan dito sa Villa San Miguel, sa St. John Paul II Mission Station. At ito ay biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na ibigay sa atin si San Juan Pablo Ikalawa kasama ni San Miguel bilang ating mga katuwang sa paglalakbay patungo sa kabanalan. Kaya palakpakan din natin si St. John Paul II. Nasa harapan natin ang kanyang relikya na galing sa Krakow, Poland, sa kanyang tinubuang bayan na pinagkaloob ng dati niyang sekretary na ngayon ay si Cardinal Stefano Jewish. At tayo ay humiling sa kanya na tulungan, lalo na ang ating pamayanan dito sa St. John Paul II Mission Station na tunay na maging pamayanan ni Kristo. Kaya batiin mo nga yung katabi mo, Happy Fiesta! Happy Fiesta! At sabihin mo sa kabila, pinagpala ka! Palakpakan naman natin ang bawat isa na narito ngayon. At tayong lahat ay pinagpala sapagkat kasama tayo sa kasaysayan ngayon dahil bahagi tayo ng unang kapistahan sa parangal kay San Juan Pablo Ikalawa ng ating komunidad. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na saksi tayo sa unang kapistahan ni San Juan Pablo Ikalawa sa ating pamayanan. Amen? Ayan, kaya tayo ay lubos na nagagalak at natitiyak ko ay tutulungan tayong magdasal, lumapit kay Kristo ni San Juan Pablo Ikalawa. Maging si San Miguel man o si San Juan Pablo Ikalawa, tandaan natin tayo ay pamayanan ni Kristo. Ang mga santo, ang mahal na birhen, sila ay mga katuwang lang natin sa paglapit at paglalakbay kay Kristo.
Ngunit sa bandang huli, kaya nga nang naisipaalala ng mga pagbasa natin ngayon, we all belong to God. Whether our patron is Saint Michael, Saint John Paul II, Our Lady, we still all belong to God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, you belong to God. Ayan, ha? Walang ibang aangkin sa'yo. Ha? Huwag mong hayaang may ibang umangkin sa'yo. Dahil Diyos lang ang maaaring umangkin sa'yo. Sabihin niyo, Father, napunta lang ng Quiapo. Oh. Ang dami ng ayan. Meron daw pong magkaibigan na nagnonobena, syempre, pasensya na, Father Marty, plugging lagi. Nagnonobena sa Quiapo, no? Nagdarasal, no? Itong magkaibigan na ito ay medyo naghihikaho sa buhay. No? Kaya nung sila'y nagdadasal sa mahal na Senyor, sabi nung isa, narinig niya yung kaibigan niya, sabi niya, mahal na poon, tulungan niyo po ako, makapag-umpisa man lang ng kabuhayan. Bigyan niyo po ako ng 2 manok. Pinapangako po sa inyo, yung isang manok, lahat ng doon, sa'yo. Yung isa naman po, sa akin naman para naman makatawid ako sa aming pamumuhay. Nagdasal siya. Paglabas pa lang ng pintuan, ng simbahan, kita nyo, ganong kabisa sa Quiapo, no? Paglabas pa lang ng simbahan, nagkagulo doon sa palengke, siguro nag-clearing operations, no? Madalas ang clearing operations doon, no? So, sa kakatumba ng mga kulungan, may 2 manok na lumapag sa kanyang harapan. Sabi niya, kabilis naman ang sagot ng Senyor, no? At nung nakita niya, wala namang umahabol, walang umangkin. Sabi nung kaibigan niya, ayan ang sagot sa dasal mo. Believe naman ako sa iyo. Sinagot agad. Sabi nga niya, oo nga, salamat. Napabalik lang siyang tingin sa Senyor. Kasi doon kumakaway yung tao. Salamat po. Kinuha na niya yung 2 manok at inuwi na niya. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, opo, yung isa sa inyo, yung isa sa akin. So, inalagaan niya yung manok nung nangitlog. Yung 2 manok. Yung nangitlog na isa, dinala niya sa Quiapo. Ayan, Quiapo na naman. Dinala niya sa Quiapo. Sabi niya, ito po yung alay pasasalamat ko sa mahal na Senyor. Yung isa na nangitlog, pinagbili na niya sa palengke. Sabi niya, salamat po at may kabuhayan na ako. So, ganun. No? Tutuwa siya. Isa sa Panginoon, isa sa akin. Ngunit, dumating ang panahon na napansin niya, nagkasakit. No? Sinisipon. No? Alam niyo ba paano sinisipon ng manok? No? Hindi niyo alam, no? Nung kasama yan si Daddy, ayan. Birthday niya po kahapon na plugging, no? Ayan. Nag-90 na po siya, no? At kasama ko siya, pati ang lolo ko, tinuturo nila sa akin, paano mo malaman pag sinisipon o may sakit yung manok? No? Kaya, nung napansin niya, sinisipon, sabi niya, nako, pero kuha ko siya agad ng gamot, ginamot niya yung mga manok. Hanggang sa dumating ang isang araw, dumalaw yung kaibigan niya, sabi, pare, kamusta na? Ito medyo yung dinasal ko nga sa Senyor may sakit yung mga manok. No? Ganun ba? So, pilit niyang ginamot, pero sa kasawiang palad, namatay yung isang manok. Dumalaw yung kaibigan niya. Ano na nangyari pa? Namatay yung isang manok Ha? Ganun ba? Namatay yung manok ng Senyor. No? Ang natira yung manok ko. No? Kaya pag nangitlog, kanya pa rin. No? Ang casualty, yung manok ng Senyor. Alam nyo, minsan mga kapatid, parang pakiramdam natin, ganun ang gusto ng Diyos, hatian. No? At yun nga, mautak siya nung namatay, ang namatay yung para sa Diyos, no? Yung sa Kanya ang nabuhay. No? Pero, di kaya minsan ganun din tayo, pag dumarating ang panahon, mamimili tayo, ang nagiging casualty, yung sa Diyos, hindi yung para sa atin. Ngayong araw na ito,
sa totoo lang, hindi naman yun ang nais ipakay ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya nung sinabi niyang ibigay mo kay Cesar, ang para kay Cesar, at ang Diyos para sa Diyos. Hindi siya naghahati ng buhay at sinasabi niya, ito sige, ito para sa tao, ito para sa Diyos. Kumbaga, para bagang akala natin, yung para sa tao, hindi na papakailaman ng Diyos. Yung para sa Diyos, sige, sa Kanya na yan. Hindi ko na yan papakailaman. Pero, wag akong papakailaman. Kasi naghati na nga kami. Hindi po ganon ang nais itukoy ng ating Panginoon. Diyan po pala si Congressman, ang Queenie, Alam nyo, ito ang, kung meron mang Bible verse na memorize ng mga politiko, ito po yun. Di ba, Congressman, Lagi nilang ginagamit to, Bigay nyo kay Cesar, Nagkataon lang nandito tayo pareho. At ito ang Ebanghelyo, Ibigay mo kay Cesar ang para kay Cesar at ang Diyos para sa Diyos. Kaya, separation, Separation. Halimbawa na church of state. Separation of what is godly and what is secular. Pero, hindi ho yun ang tinukoy ng ating Panginoon. Siguro nga, sa ilang pagkakataon, ito'y maaaring i-apply sa mga ibang prinsipyo, pero ang nais itukoy ng Panginoon, ibigay mo sa tao, at wag nating tingnan lang ang politiko kasi sa ating lahat din ito. Dahil ang gustong sabihin ng Panginoon, ibigay mo sa tao ang para sa tao at ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Pero di ba minsan nababaliktad natin, ang naibibigay natin sa tao ay ang para sa Diyos. Kasi minsan, dinudiyos na natin ang tao. Dinudiyos na natin ang mundo. Dinudiyos na natin ang hindi makalangit. At ang sa Diyos, ang turing na natin, parang tao. Parang isa lang sa lahat. Just like one of the rest. Yun yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, pinapaalalahanan sa sulat ng propeta Isaiah si Cyrus, yung magaling mandirigma, yung emperador, na bagamat pagano, hindi naniniwala sa Diyos, siya pa ang ginawang kasangkapan para manumbalik ang Israel, para maitayo uli ang templo. Kaya siguro iba na nagtataka, bakit ang pinili ng Diyos, yung hentil pa, yung hindi naniniwala? Bakit ang naging kasangkapan pa sa kalayaan ng Israel ng mga Hudyo ay hindi Hudyo? Gustong ipakita ng Diyos na ang biyaya niya ay para sa lahat. Pero sa bandang huli, gusto rin niya ipaalala kay Cyrus, oo, makapangyarihan ka. Oo, malakas ka. Pero tandaan mo, ang lahat ng yan galing sa akin. Ako pa rin ang Diyos, hindi ikaw. Kaya, hindi ka taka-taka na bagamat hindi kabilang sa bayan ng Diyos ang pinili niya, sa bandang huli, gusto pa rin ang sabihin ng Diyos, you all belong to me. You all belong to me. And may we never forget the truth that we all belong to God. Kaya nga, sabi natin, ang pamayanan natin dito sa St. John Paul II, pamayanan ni Kristo. Hindi pamayanan ni San Juan Pablo Ikalawa, hindi pamayanan ni San Miguel, hindi pamayanan ng mahal na ina, pamayanan ni Kristo. We belong to Christ. Kaya ang buhay natin, nakatuon kung ano yung makakalapit sa atin, mapapabilang tayo kay Kristo. Hindi hinahati ang buhay natin. Hindi yung isang oras ngayong linggo para kay Kristo. Mamaya pagkatapos ng misa, mula Lunes hanggang Sabado, para sa akin naman yun. Ako na bahala sa gagawin ko, ha?
Pero yung isang oras, isang linggo, yun, para kay Lord yan. No? Hindi po ganon. Hindi po yung ihuhulog natin, itong perang to ha, para sa iyo Lord ha. Pero yung ibang pera, kahit gasusin ko na yan sa masamang bisyo, kahit isugal ko na yan, i-drugs ko yan, kahit ipang ano ko yan, akong bahala yan, sa akin yan. Hindi. Everything belongs to God. At huwag tayong matakot. Dahil kahit ibigay natin yung para sa Diyos, hindi naman o Diyos ang makikinabang. Sa totoo lang, kahit hindi ho tayo magbigay sa Diyos, ganun pa rin ang Diyos. Hindi ho siya nababawasan. Rather, when we give what belongs to God, what is due God, sino rin ang nakikinabang? Sino rin ang mapapabuti? Sino rin ang giginhawa? Tayo pa rin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung ang tao, tayo, di ba, pag hindi ka binigyan, sa loob mo, kasi parang nabawasan ako. Parang may kulang sa akin. Pero sa Diyos, walang kulang. Magsimba ka ngayon o hindi mababawasan ang karangalan ng Diyos. Sinong nabawasan? Yung hindi nagsimba. Magpasalamat man tayo, hindi magtatampo ang Diyos. Sinong nalugi sa hindi pagpapasalamat? Yung pinagbigyan. Dahil sa halip na mas lumago siya sa biyaya, ay nagkulang siya. We belong to God. And do not be afraid. Yan ang laging sinasabi ni St. John Paul II. Do not be afraid. Because, yes, everything belongs to God, but every goodness redounds to us. Kung kaya naman dumarating din ang pagkakataon, pag mamimili tayo, doon natin hingin ng tulong ni San Juan Pablo Ikalawa. Dumating din ang punto sa buhay niya na kailangan niyang pagnilayan, pagsuriin, upang mapili ano ba talaga ang para sa Diyos. Alam niyo po, magkaibigan si St. John Paul II at ang ating mahal na Cardinal Sin. At pareho silang paborito rin ng mga politiko noong panahon nila. Kasi hindi rin matatawaran ang kanilang pananalita. Kasi alam ni San Juan Pablo Ikalawa na ang karangalan ng tao, ang dignidad ng tao, ang karapatan ng tao, ang kalayaan ng tao ay pinagkaloob ng Diyos. At dapat itong pangalagaan. Kaya di ba sabi ko kanina, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos, ibigay ang tao para sa tao. Pero pag pinapalitan na ng tao ang Diyos, noong mga panahon nila, yung mga tao nagdidiyos-diyosan. Yung mga pinuno nagdidiyos-diyosan. Kaya may mga taong kung kumitil na lang ng buhay, may mga taong kumang-api na lang ng mga maliliit, ng mga mahihirap, ng mga mahihina. May mga taong kung ganun na lamang pahirapan ng bayan. Kaya hindi sila nanahimik. Kahit na akusahan sila na namumulitika, nakikialam. Kasi para sa kanila at dapat para sa ating lahat, ito ay bahagi ng ating pagbibigay sa Diyos. Kaya nga, siya ay champion pag pinag-usapan ang human rights, ang pagtatanggol sa katarungan, ang pagkakaroon ng mabuting pamamalakad, ang pagkakaroon din ng kapayapaan. Kaya di ba, ngayon pagdasal patuloy natin pinagdarasal ng kapayapaan sa Israel, yun ang isang, kaya pumunta siya mismo sa Israel kasi gusto niya magkaroon ng kapayapaan. Anong kinalaman niya? Hudyo at Muslim ang nag-aaway. Pero para sa kanya, bilang isang Kristiyano, dahil kabilang ako kay Kristo, ako dapat ay tulay sa kapayapaan. Ganon din tayo. Tayo ay tulay sa kapayapaan kung tayo ay kabilang kay Kristo. Hindi tayo mananahimik pag may kasinungalingan, pag may kalokohan, pag may kasamaan. Bakit? Dahil tayo ay kabilang kay Kristo. Ibinibigay lang din natin ang ipinagkaloob niya sa atin. Kaya,
minsan dumarating na tayo'y tatawid, tayo'y mamimili. Isa kang magulang, isa kang negosyante, isa kang profesional, isa kang kaibigan. Darating ang panahon, pipiliin mo kung ano ang ibig sabihin na ako'y kabilang kay Kristo. Diba? Kunyari, mga kabataan, nag-e-examine, kinalabit ka ng best friend mo kasi hindi siya nakapag-aral, tapos pumupaswit sa'yo, number 5. Number 5. Pipiliin mo, kaibigan ka ba o kabilang ka kay Kristo? Kung pipiliin mo lang kaibigan ka, ito yung sagot sa number 5. Pero kung matatandaan mo, kabilang ka kay Kristo, kahit kaibigan mo siya, doon ka sa totoo, sa tama. Yun ang ibig sabihin, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay sa tao ang para sa tao. At si San Juan Pablo Ikalawa, lahat ng mga banal, kaya sila naging banal dahil hindi nila nakaligtaan ang katotohanan iyon. At panghuli, ulitin ko, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot, ibigay sa Diyos. Dahil ang nagbibigay sa Diyos, hindi nababawasan, hindi maghihirap, hindi talunan. Sa kanyang mata, sa kanyang biyaya, ang kabilang sa Diyos, ang nagbibigay sa Diyos, ang tunay na pinagpala niya. Amen.